Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, launa sa isa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan nga mga market vendors, mga jeepney drivers, taxi drivers, mga tricycle drivers naton, mga construction workers naton, mga traffic aides. Kag syempre no ang ibang pagig nga mga mamumugon gikan diri sa aton sa Western Visayas kag sa bug-os nga Pilipinas. Good afternoon man o kung maayong aga, maayong gabi sa aton nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. We are down mga biyan sa ikatatlo ng Webes sa bulan sang Hulyo, July 16 kita no, subong nga adlaw. Dosang sanula kita nag-imbokada no sang ikapitong bulan sang tuig 2026 and here we are. Yara na mga beno sa tunga-tunga sang bulan sang Hulyo. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad, Marian Grace Erenyata, and mag-aop na kita, tubtub launa 55 subong nga hapon. Sa aton mga biyan nga pagpalayag diri sa programa Balita Sosyal, istoryahan naton mga biyan no ining pag-expand no sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang aton nga Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program. Kung sa diino may additional nga aid para sa mga low-income Filipinos. Baloon naton mga benos sa daysin o balama makabenepisyo sang sining expansion no sang pagpatuman naton sang Uplift. Kag ano bala no ang tinutuyo sang sinimiyang pag-expand sang nasambit nga programa. Istoryahan taman mga biyan.
Ang ini mga biyanong pagpanumpa no, mi ara na kitang bag-ong Health Secretary nagtalos mga biyano ki Department of Health Secretary Ted Herbosa kilalahon naton mga binasino bala ining bag-o nga tiglikom no nga magapamuno sang aton nga Health Department. Kag ano diri no ang pahayagya sang aton man nga presidente nga dapat nututukan sang aton man nga bag-o nga tiglikom. And istoryahan taman later on mga beno nagapadayon subong nga adlaw July 16 ang aton nga Peso Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna man sang aton nga Office of the Provincial Public Employment Service Manager. Makaupod naton later on mga ben ang aton nga Peso Head si Ma'am Cynthia Dario. For the meantime, magakuha kita na isang pinaka-latest naton nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Sa aton piyak nga linya ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Thursday, July 16, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may extreme northern Luzon. Kag diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob tuga sa mga localized thunderstorm. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadala sang makanay tubtob makasarana pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na agbutla kag ginang alas 5:35 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, pila na kaadlaw no diriha sa aton sa syudad sang Iloilo no, wala na kita naka-eksperyensya kumbaga sang pag-ulan. May we know no subong nga semana until no sa weekend mangimanami balang aton nga weather. Yes, ma'am. Base sa aton man nga extended weather outlook ay mangin generally fair weather kita for the rest of the week. And then, daw may mga magluwas na sa mga posibilidad kung mga isolated mga pag-ulan tuga sa localized thunderstorm. Pero wala man kita Ma'am Lenore, may ginabantayan no nga LPA o kon bagyo sa sulod o kon sagwa sang PAR. Yes, ma'am. Sa ato karon ay wala man kita may gina-monitor na water disturbance or LPA o kon bagyo sa sulod or sagwa sang aton nga PAR. Yes, and mabatsaga na ginato Ma'am Lenore no ang init no may we know ang aton nga forecasted heat index Ma'am Lenore subong nga Webes. Well, sa ato karon ma'am ay posible kita maka-eksperyensya sa 39 to 41 degrees Celsius nga heat index sa buong adlaw. And nalabot na bala naton ini Ma'am Lenore ang forecasted naton nga heat index? Basta do karon ang pinakamataas naton nga na-record nga heat index ay yara sa may 39 degrees Celsius kaginang alas 12, ma'am. Okay, lastly Ma'am Lenore no ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kata, mag-monitor lang kata sa atong mga weather update, kag hindi lang kata magkalipat pero may magdala sang payong protection sa init or di ganun sa ulan. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang pinaka-latest nga weather update. So wala na kita no ginabantayan nga ano man no nga low pressure area kag bagyo sa sulod no sang Philippine Area of Responsibility. Pero sa gihapon no, wala natong gina-rule out ya ang posibilidad nga mag-ulan bangod yan no, sa localized thunderstorm. So for this Thursday no ginalauman naton ang forecasted heat index naton between 39 to 41 degrees Celsius. So ang so far no pinakamataas naton nga no record yara sa 39 degrees Celsius. Yara ini mga abyan no, sa extreme caution nga category. Sa aton dira no nga mga kauturan no, especially mga senior citizen naton ha.
kung magwa ka mo no sa inyo panimalayan, hindi gid pagkalimtan nga magbit-bit sang inyo nga payong. Kag syempre no, tuduhan inom tubig agud nga malikawan nato no ang dehydration. Philippine Standard Time, launa 16 sa hapon. Mga biyan, as mentioned earlier, sa idalo mga biyan sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., gin-expand pagidno ang aton nga pagpatuman sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program kung sa diino may additional nga aid para sa aton nga mga low-income Filipinos. Agud hibaloon mga biyano ang tinutuyo sang sinimano nga pag-expand sang aton nga uplift sa naisin-obala no nga sektor no or ang makabenepisyo sa sini nga expansion. Yari mga biyano pamatian naton ang pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD, kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang 1,2 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin